Muli po isang napakalaking pribileyo po ang tumayo po dito sa harap ng pulpito at sa inyo na ipangaral ang salita ng Diyos. At bago po tayo dumako po roon, tayo muna ay manalangin. Napakahalaga ang pananalangin sa lahat po ng ginagawa po natin, lalo na po sa pangangaral ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Muli o Diyos, kami po ay dumudulog, sumasangguni po sa inyo Diyos at amin pong hiling at dalangin o Diyos ang inyo pong pangunguna. Alam namin na hindi po namin maipapangaral, hindi po namin mapag-aaralan ang mga banal mong salita kung wala ang inyong pangunguna at kapahintulutan. Kaya salamat o Diyos sa patuloy po ninyong pangunguna maging mula na po kaninang umaga hanggang sa hapon na ito o Diyos ay samahan po kami. Salamat. Ito po ang samo namit dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen. Madalas kung may magtatanong, saan matatagpuan ang iglesia ng CRC? Ang madaling isasagot, nasa Novaliches o nasa Kalalang Compound. Ginagamit ang salitang nasa, no? At iyan ang ating kinuha na pamagat ng ating pag-aaralan dito sa ating binasa na pambungad o panimula pa lang ng ikalawang Tesalonika at maging doon sa unang Tesalonika, no, makikita po ito pong salitang nasa Diyos. Na nasa sa Diyos. O, bagamat may mga ibang salin na sa mga hinirang, sa mga pinili, pero karamihan ay ginagamit yung nasa Diyos. Sa English, in God. Kung English po yung inyong Bible. So, ang pag-aaralan natin, ang sinabi rito sa talatang 1, sabi rito, Iglesia ng mga taga-Tesalonika na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. No? Maliwanag po yan na sinabi diyan na nasa Diyos. Kaya yun nga, sabi ko kanina, sa English naman ay in God. Pero may mga ibang salin na sa mga hinirang, sa mga pinili, gano'n naman yung salin nila. Pero karamihan na nabasa ko, tinignan ko, in God o nasa Diyos. Ganina nga na nakabukas yung Bible ni Deacon Edmond, tinignan ko, nakalagay doon, in God. No? So, ang iglesia na nasa Diyos na kinuha natin dito sa talatang 1 na siya nating pamagat ng ating pag-aaralan. Tandaan, hindi kasi lahat ng tinatawag na iglesia ay sa Diyos o nasa Diyos. May mga marka o palatandaan o ebidensya na makikita yung iglesia na nasa Diyos. Alamin natin ang mga marka o ebidensya, palatandaan, no? May 4 lang na kinuha natin na marka o palatandaan o ebidensya. Una, iglesyang sinasamahan ng Diyos. Ikalawa, iglesyang huwaran sa iba. Ikatlo, iglesyang ipagtatanggol ng Diyos. At pang-apat, iglesyang naghihintay sa pagparito ni Hesukristo.
Ang iglesia ng taga-Tesalonica ay nakakaranas ng mga problema at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Kung mababasahan po natin yung talatang 4, sinabi diyan na may matindi po silang pinagdadaanan. Ang sulat na ito ay nagbigay ng pag-asa at lakas sa mga taga-Tesalonica upang magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Paglilinaw po, ulitin ko, uling sabihin sa inyo, ang iglesia o church ay hindi ito gusali o building. Dito ang sinulatan ni Apostol Pablo, mga mananampalataya sa Tesalonica. Malinaw na ang iglesia o church ay kalipunan ng mga mananampalataya na naabot ng ebanghelyo ni Kristo. Kaya sinabi doon sa talatang 10, sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniwalaan. Kapag nasabi ko, church, mga kapatid, alam na natin kung sinong kinakausap. Isa pang paglilinaw, ang iglesia o na nasa Diyos, talatang 8, ang usapin dito, yung mga kumilala sa Diyos. Ang hindi kumilala sa Diyos, hindi iglesia na nasa Diyos. Sabi, nasa kaparusahan. At sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon, sa madalit salita, ang iglesia na nasa Diyos, silang kumikilala sa Diyos at sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Unang punto. Unang makikita natin na marka o palatandaan o ebidensya sa iglesia na nasa Diyos. Iglesyang sinasamahan ng Diyos. Pansinin, ang pangbungad na pagbati ay tulad noong nasa unang sulat din ng unang Tesalonica na sinabi ko kanina. Pareho ang pagbati nila. Nagbigay kasiglahan kay Apostol Pablo ang iglesyang ito, no? Kung kaya sinulat niya, dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, gaya ng nararapat. Talatang 3. Nagpapasalamat sila, Pablo, Silvano, at Timoteo. Anong ipinagpapasalamat nila sa Diyos? Anong marka o ebidensya o palatandaan na sinasamahan ng Diyos ang mga mananampalataya? Unang makikita natin na ebidensya o marka o palatandaan, talatang 3 ang sabi rito, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha. Ibig sabihin, lalo silang nag-i-improve. Hindi lang sila naka-steady, hindi lang nananatili sa kanilang kalagayan. No? Pasensya na kayo sa English, medyo gumagamit lang po ako. Pasulong sila, hindi sila paurong. Alam niyo yung cha-cha dance? Di ba? Gusto niyo yung sample? Ay, hindi tayo makakaalis kung ano. Ibig sabihin, pasulong sila. May kasabihan, di ba? Oo, hindi ulong-sulong. Talagang, sabi niyo, maliwanag na sila ay lumalagong lubha. Di ba may kasabihan, tumatandang? Oo, alam na alam natin yan, di ba? Oo. So sa kabila ng may pinagdadaanan silang kahirapan, hindi sila pinanghinaan ng loob. Sa halip, lalo silang lumakas sa pananampalataya dahil sinasamahan sila ng Diyos. Hindi sila sumuko sa problema. Never give up. Dahil nasa Diyos ang mga dahil
nasa Diyos ang mga mananampalatayang mananagumpay dahil sinasamahan sila ng Diyos. Ikalawang marka o ebidensya o palatandaan na sila'y sinasamahan ng Diyos, talatang 3 pa rin. At ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo para sa isa't isa ay nadaragdagan. Pansinin, nadaragdagan. Ibig sabihin, mayroon na sila, nadaragdagan pa. Pa-increase sila, not decrease. Church, mga kapatid, ang ebidensya ng mga mananampalataya o palatandaan na sinasamahan ng Diyos, lalong lumalago, nadaragdagan sa kaalaman sa salita ng Diyos ang Ebanghelyo. Sabi sa talatang 10, sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniwalaan o sinampalatayanan. Sa unang Tesalonika, ang gamit doon, sa tulong ng Espiritu Santo. Unang Tesalonika 1:5. Sa ibang pagkakasalin, sabi rito, sapagkat ang magandang balitang lubos naming pinaniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nandun yung pangunguna ng banal na Espiritu Santo. Lumago sa kaalaman sa salita ng Diyos sa tulong ng Espiritu Santo. Saan sila nadaragdagan? Lalong nadaragdagan ang pag-ibig sa kapwa mananampalataya. Ang pag-ibig hindi lang tuwing buwan ng Pebrero o araw ng 14. Hindi lang po na ganun po yung pag-ibig. May sinasabi dito si Apostol Juan tungkol sa pag-ibig. 1 John 4:7. Anong sabi niya? Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Napakalinaw. Talatang 11, anong sabi? Mga minamahal, kung tayo'y iniibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Talatang 19, anong sabi? Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. At talatang 20 hanggang 21 sabi, kung sinasabi na ng sino man iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Talatang 21, at ang utos na ito na mula sa Kanya ay nasa atin na ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Maliwanag yung sinasabi na pag-ibig sa kapwa. Isipin nyo na lang, halimbawa, maraming tao, puro nakasimangot. Ano kaya itsura? Di ba? Ano kaya itsura nun? Daming tao, pero nakasimangot lahat. So, makita natin na hindi maaninag ang pag-ibig. No? Kaya minsan, kanina, inihanda ko na yung sarili ko dahil sabi nga doon sa kalumpit kanina, ay darating yung mga dati nating mga kapatid. Kaya sabi ko, nagagalak ako at makita sila. Pero nagkasalisi yata kami. So, yun po ang isang bagay na makikita natin. Church, mga kapatid,
Nakita ba natin ang iglesyang lumalago o mga mananampalatayang lumalago sa Thessalonica? Magandang tularan. Ganda kanina, ang ganda ng prayer ni Pastor Joey. At talagang pangbuong church, pangbuong iglesia ang kahilingan. Ibig sabihin ng lumalago sa pananampalataya at nadaragdagan ang pag-ibig sa kapwa ay napapanatili nila ang relasyon bilang mananampalataya. Napapanatili nila ang pagkakaisa nila. Lumalago sila sa lahat. Hindi lang sa isang parte ng gawain para sa Panginoon sila lumalago. Pansinin, ang iglesia o mga mananampalatayang sinasamahan ng Diyos at nasa Diyos. Ikalawang, unang Korinto, Kabanata 3, talatang 6 hanggang 7, ano yung pagkakasabi? Sabi rito, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Talatang 7, kaya't walang anuman ang nagtatanim o ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ang Diyos ang nagpapalago. Kaya ebidensya o marka palatandaan ng sinasamahan ng Diyos, mayroong lumalago at patuloy na nadaragdagan ang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. So ang nagtatanim, gawain ang nagtatanim. Ang nagdidilig, gawain. Pero ang nagpapalago, ang Diyos. Kaya ang iglesyang sinasamahan ng Diyos, hindi gawa ng tao. Ang paglago, gawa ng Diyos. Church, mga kapatid, 2026 na naman. Naitanong ba natin sa ating sarili, lumalago ba ako sa pananampalataya? Anong ebidensya kaya na lumalago ako sa pananampalataya? Ang iba siguro marahil sa atin, tumagal na siguro marahil ng 5 taon, 10 taon, 15 taon, 20 taon, o halos 30 taon. Ang tanong natin, lumalago ba tayo sa pananampalataya? Kung tayo po ay lumalago, ay pagpatuloy po na lalong lumago ng lumago. So nadaragdagan ba ang pag-ibig ko sa kapwa mananampalataya? Naitanong ba natin yun? Nararagdagan ba ang pag-ibig natin sa kapwa mananampalataya? Gaya po ng iglesia ng nasa Thessalonica, suriin natin ang ating sarili, no, mga kapatid. So ikalawang makikita na marka o ebidensya o palatandaan sa iglesia na nasa Diyos. Iglesyang huwaran sa iba. Talatang 4, anong sabi? Sabi rito, ano pat ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapigatiang inyong tinitiis. May pinagdadaanan ng iglesia. Saan daw sila? Huwaran sa iba? Sabi rito, dahil sa inyong pagtitiis. Matiisin sila. Hindi sila mainipin. No? Nakakainip naman yan. Mahabang sermon o ano. Hindi sila ganun. No? Matiisin sila kahit may mga pinagdadaanan sila. May pagtitiis po sila. No? Bakit banggit dito sa talatang 4, pag-uusig at kapigatian. So, hindi sila nahadlangan ng problema.
Church, mga kapatid, paano tayo nahadlangan ng problema? Dito pa ay nakakahadlang sa atin yung commitment natin sa Panginoon. May paalala sa unang Tesalonica 3, kabanata 3, talatang 3, na dapat asahan ang mga Kristiyano na magdusa dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Sabi, upang ang sino man huwag mabagabag ng mga kapighatiang ito. Sa katunayan, kayo rin ang nakakaalam na itinalaga kami sa bagay na ito. Asahan na ng mga Kristiyano, no? Sa ibang salin, upang hindi manghina ang sinuman sa inyo dahil sa mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. May paalala na dapat asahan na ng mga Kristiyano ang magdusa dahil sa pananampalataya kay Kristo. Kaya kung mayroon kang pinagdadaanan na pagdurusa, asahan mo na kasama natin ang Diyos. Pero kung sasabihin mo, ako yung Kristiyano na wala akong nararanasang mag-ingat ka. No? Sabi nga, mag-ingat ka, bata. Sabi nga, di ba? Hindi natin alam. Baka kaya ka hindi nakakaranas ng mga pag-uusig dahil kasama mo pa rin sila. So, yan po, ipinakita ni Pablo ang pagtitiis at pagtitiyaga ng mga taga-Tesalonica sa pagdurusa at pinalakas niya ang loob ng ibang mga iglesia sa pamamagitan ng kanilang halimbawa na dapat tularan. Pinasigla ng Apostol Pablo ang mga pinag-uusig sa pamamagitan ng pagpapakita na ito'y ebidensya o palatandaan na tunay na pagiging mananampalataya o alagad. Isinulat niya upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian. So pinalalakas niya kaharian ng Diyos na dahil dito, nagdurusa kayo. Yung sinabi diyan sa talatang 5. Kapag tayo'y nagdurusa dahil kay Kristo, hindi ito ibig sabihin na pinabayaan tayo ng Diyos. Ano? Hindi ganon. Hebrew 13:5, sa anumang paraan na hindi kita iiwan o pababayaan man. Sinabi yan sa lumang tipan, hanggang sa ngayong bagong tipan ay sinabi yan. Hindi nang iiwan ng Diyos. Tayo yung nang iiwan. Tayo yung lumalayo sa Kanya. Ating tandaan lagi na ang pag-uusig dahil kay Kristo ay nagdadala ng pagpapala. Paano nagdadala ng pagpapala? Mateo 5, 10 hanggang 12 ang sabi rito, ganito ang pagkakasabi. Talatang 10, mapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran o matuwid, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So pagpapala, yung may inuusig. Talatang 11, mapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mapalad tayo kung nakakaranas tayo ng pag-uusig. Talatang 12, anong magalak kayo. No? Pwede palang magalak na habang inuusig. So, sabi niya, magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo.
So malaking pagpapala kung tayo po ay nauusig. Minsan, ang masakit kasi minsan, imbis tayo yung inuusig, baka naman tayo pa yung nang-uusig. Minsan nakaranas ako ng sumakay ng jeep. Nagbayad ako. Alam niyo naman yung bagong ngayon, di ba? Bagong pera. Di nagbayad ako. Sabi ko, babaan niyo po ako sa 7-Eleven dyan po sa Ang ibinayad ko is isang 2.5, bali 3.5. Kaya 15 sa senior kasi. Abay, akalain mo pagdating dyan sa sabi niya sa akin, saan ka mabababa? Sa 7-Eleven. Kulang yung ibinayad nyo. Bakit? 3.5 yun 15 yan, senior, di ba? Hindi, 11 lang Nako, ito na kamo. Di ba? Hindi po, 3.5. Hindi, pilin. Sige na nga. Bahala na. So, ganun pa yung Kaya minsan, masakit din, di ba? Kaya, yun po isang bagay na minsan iwasan, na kaya minsan may napapaaway dahil lang doon sa ganung pagkakamali. So, gawing halimbawa o huwaran ang mga mananampalataya sa Tesalonika. Matapos matalakay yung pinagdadaanan nilang pag-uusig, kapigatian o problema, ay nandun pa rin yung kanilang pagtsatsaga. So ngayon po, nakita natin yung matitinding pag-uusig sa kanila. 3 puntos tayo. 3 makikita o marka o palatandaan sa iglesia na nasa Diyos. Iglesyang ipinagtatanggol ng Diyos. Sabi rito sa talatang 6, sapagkat tunay na matuwid sa Diyos, nagantihan ang kapigatian ang mga nagpahirap sa inyo. Pagtatanggol ng Diyos sa mga mananampalatayang nasa Diyos. Sa ibang salin, ganito ang pagkakasabi, gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpahirap sa inyo. Diyos ang tagapagtanggol natin. Hindi tao. Sinong dadaig pa sa Kanya? Yung mga naghahangad na saktan ng mga anak ng Diyos ay ganito ang sinabi sa aklat ng Zacarias 2, talatang 8. Ganito ang sabi ng Panginoon, tunay na ang sumaling sa iyo ay sumaling sa itim ng kanyang mata. Alam niyo yun, yung ginanon mo yung isang manampalatang, ginanon mo rin yung itim ng mata mo. Sa ibang pagkakasabi, tingnan nyo, ipinasabi ang ganito, sino mang lumaban sa aking bayan ay para na ring lumaban sa akin. Zacarias, chapter 2, verse 8 po yan. Pagtatanggol ng Diyos sa mga mananampalataya sa Kanya. Nabasa natin ang aklat ng Gawa, Kabanata 9, talatang 1, at sa mga sumusunod. Si Saulo na naging Pablo, ang pagbabanta niya na maipapatay ang mga taga-sunod ng Panginoong Jesucristo, siya ay kinatagpo ni Jesus. Isang tinig ang narinig niya na nagsabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Kapag kinalaban pala natin ang mga mananampalataya, si Jesus ang kinakalaban. Sinabi yan sa aklat ng Gawa 26, talatang 14, sabi niya, sinasaktan mo ang iyong sarili. Ganito ang inihalimbawa ng Panginoon.
ginagawa mong iyan, sa ginagawa mong iyan, para mong sinisipa ang tulis na bagay. Alam nyo yung stick ng barbecue? Sipain mo yun. Parang ganun ang ipinapakita. So, pagtatanggol ng Diyos. Nabasa natin si Paraon sa aklat ng Exodus, Kabanata 14, talatang 9. Hinabol niya, no? Sila, yung mga bayan na iniligtas ng Panginoon. Sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot. Ipagtatanggol o ipaglalaban kayo ng Panginoon. Talatang 14 ng Exodus chapter 14. Talatang 28, ang nalunod at namatay sa dagat, silang nagplano na patayin ang mga mananampalataya. Pagtatanggol ng Diyos sa mga mananampalataya. Nabasa natin si Haman na nagpagawa ng bitayan para kay Mordecai na umampon kay Esther. Si Haman ay binitay. Esther, Kabanata 7, talatang 10. Pagtatanggol ng Diyos. Siya ang nabitay doon sa ginawa niyang bitayan. Nabasa natin si Shadrach, Meshach at Abednego sa aklat ng Daniel, Kabanata 3, talatang 22. Ang namatay, yung mga bumuhat sa kanila para ihagis sila sa horno o pugon. Pagtatanggol ng Diyos sa mga mananampalataya. Nabasa natin si Daniel noong paratangan siya na hindi nakikinig sa hari dahil siya ay mapanalinginin tao. Inihulog sa kulungan ng leon. Hindi siya kinain ng leon. Hindi ibig sabihin na busog yung mga leon. Ang nangyari, silang nagparatang kasama ang mga pamilya, sila ang kinain ng leon. Daniel, Kabanata 6, talatang 24. Pagtatanggol ng Diyos sa mga mananampalataya. Ano man pinagdadaanan, mga kapatid, nandyan ang Diyos na nagtatanggol sa atin. Sinabi niya, nangako siya, hindi kita iiwan. Yung pangako ngayon yun sa lumang tipan. Hanggang sa bagong tipan ay nandyan. Marami ang ayaw maniwala na parurusahan ng Diyos ang mga makasalanan. At may maling palagay na ang ganyang palagay daw ay laban daw sa kanyang pag-ibig. Ang ganitong palagay, ito ay hindi kumikilala na ang Diyos ay Diyos na makatarungan. Hustisya. Minsan hindi binibigyan ng diin ang katotohanan na nagpaparusa din ang Diyos kahit siya Diyos na pag-ibig. Siya rin ay Diyos na makatarungan. Ito'y bahagi pa rin ng turo ng Ebanghelyo. Kaya hindi dapat iwasan ng mga Kristiyano sa pangangaral ng Diyos ay nagpaparusa din. Ikahapat na panghuli na makikita natin o marka o ebidensya, palatandaan sa iglesia na nasa Diyos. Iglesyang naghihintay sa pagparito ni Jesucristo. Sabi dito sa talatang 10, kapag dumating siya sa araw na iyon upang luwalhatiin sa kanyang mga banal. So, makikita natin noon pa man, nakaabang na, naghihintay na, pinag-uusap, alam na nila. No? At kamanghaan, sabi rito, kamanghaan ng lahat ng mga sumasampalataya sapagkat
ang aming patutuo sa inyo ay pinaniwalaan sa pagkapahayag ng Panginoong Hesus o yung kanyang kapahayag, yung kanyang pagparito mula, sabi rito, gamit dito, mula sa langit, na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. So ang pagparito ng Panginoong Hesus ay magiging maluwalhating araw para sa mga banal, mga hinirang, mga pinili. Pansinin ninyo, yung sinabi sa talatang 10, binabanggit na nila ang pagparito ni Hesus Kristo. Alam na nila noon. No? Noon pa man alam na nila. Kung noon pa man ay alam na nila kung ilang taon na ang nakaraan, di ba mas malapit sa ating panahon ngayon? Kung noon naghihintay na sila sa kanyang pagparito. Di lalo ngayon na nandito na tayo sa ganitong sitwasyon. So bibigyan tayo ng walang hanggang kapahingahan sa mga kapighatian sa pagdurusa at sa kasalanan, talatang 7. Hindi tayo karapat-dapat sa kapahingahan na ito. Pero habag lang ng Diyos kung paano tayo inabot at ibinilang na bigyan ng kapahingahan. So sa ibang salin, kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin sa pagparito ng Panginoong Hesus mula sa langit, kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Pagkatapos ng pag-uusig at hirap ay aaliwin niya sila, talatang 7. Ngunit mapapansin natin na hindi siya nangakong aaliwin tayo sa buhay na ito. Ang ating kaaliwan ay darating kapag nahayag na mula sa langit ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, sa pagparito ng Panginoong Hesus, ang ating kaaliwan, gantimpala o kaligtasan ay higit sa lahat ng mga kahirapang nararanasan nating sa lupa. O nga dito, medyo dumadanas po tayo ng hirap. Gaya po ng minsan nagkakasakit. Pero sabi niyan, yung kaaliwan ay higit kaysa dito sa mga nararanasan natin. Kaya matuto po tayong magtiis. Roma 8, talatang 18, itinuring ko na ang pagtitiis sa panahong kasulukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Di ba? Kaya nakapagpapalakas talaga ang salita ng Diyos. At yun po ang ipinapakita dito ni Apostol Pablo sa sinulatan niyang taga-Tesalonika. Isama natin dito, no? Hindi man tayo binigyan ng Diyos ng ganap na aliw o tulong dito sa lupa, tiyak nabibigyan niya tayo ng kapayapaan sa puso ng isang Kristiyano kahit wala ito o hindi makita sa ating kapaligiran na ginagalawang mundong ito. Di ba? Ano bang nakikita natin sa mundong ito? Puro kaguluhan. No? Mabuti na lang yung sinasabi nilang virus na naman ay hindi lumaganap. Pero yung digmaan, yung pambubuli ng ibang bansa ay nararanasan. Sabi sa Pilipos, Kabanata 4, talatang 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng iyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So yun po ang patuloy na nag-iingat sa atin. Ang pagparito ng Panginoong Hesus
ay magiging maluwalhating araw para sa mga banal, sa mga hinirang o pinili, o sa mga mananampalataya. Maluluwalhati ang Panginoong Hesus sa atin sa pagdating niya dahil babaguhin ang ating mga katawan at tayo'y magiging sakdal. Tititigan siya na may malaking paghanga dahil sa walang katumbas na kagandahan kaningningan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Nakakubli o natatago sa mata ng mga walang pananampalataya. Hindi nila makita ito. Ngunit sa kanyang pagparito, lubos siyang mahayag sa lahat ng tao. Sa araw na iyon, ang bawat dila, ibig sabihin, bawat tao ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Pilipos 2:9-11. Si Jesus ay mahayag sa naglalagablab na apoy kasama ang kanyang makapangyarihang mga anghel. Marcos 8:38, Unang Tesalonica, Kabanata 3, talatang 13. Sinabi rito, kamanghaan ng lahat ng mga sumasampalataya. No, isipin niyo yung mamamangha tayo. Kung kamanghaan ng lahat ng mga sumasampalataya ang pagparito ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang makapangyarihang anghel, ito na may kakilakilabot na araw para sa mga hindi kumikilala sa Diyos at para sa mga tumatanggi o ayaw sumunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Kakilakilabot. Talatang 7-8, sabi rito, ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggan. Pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon. Kaya kakilakilabot para sa mga hindi sumusunod. Ang ibig sabihin ng salitang pagkapuksa ay pagkapahamak. Ang walang hanggang pagkapahamak ay pagpapalayas mula sa presensya ng Diyos at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Pagpapalayas. Mateo 7, talatang 23, sabi rito, at kung magkagayon ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mateo 25, talatang 41, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sa impyerno ng apoy na may kamalayan ang tao na mapupunta roon, kumpleto. Damdam niya yung init, damdam niya yung uhaw, at nakikita niya yung pamilya niya. Di ba, mapansin po natin yung mayaman at sa kay Lazaro, nakikiusap yung mayaman na puntahan yung iba pang mga kapatid niya. So yun po ang kalagayan po ng impyerno. Ang pinakamahalagang bagay sa sanlibutan ay ang Diyos at sumunod sa Ebanghelyo. Pinakamahalaga ito. Kaya sa mga hindi pa sumasampalataya kay Jesucristo,
o wala bang kaugnayan o relasyon sa Panginoong Hesukristo na sa mapanganib na kalagayan ang kalagayan nila. Kaya paraan para maligtas sa tiyak na kapahamakan ang Ebanghelyo ni Kristo. Kaya kung narinig na natin ito ngayon na pangangaral, tumugon na ngayon. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan, 2 Korinto 6, talatang 2. Sampalatayanan si Jesucristo, pagsisihan ang kasalanan at talikdan. Mga kapatid, church, tandaan, 2 paglabas lamang sa mundong ito. Una, sa kamatayan. Kapag namatay ang tao, lalabas na sa mundong ito. Ikalawa, ang muling pagparito ni Jesucristo. Alis na sa mundong ito. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon na makilala ang tagapagligtas at sampalatayanan habang narito pa tayo sa buhay pang ito. So tandaan po natin, ang iglesyang nasa Diyos ay patuloy na anong sabi sa ating pong tinalakay, iglesyang sinasamahan ng Diyos, iglesyang huwaran sa iba, iglesyang ipagtatanggol ng Diyos, iglesyang naghihintay sa pagparito ni Jesucristo. Church, mga kapatid, kabilang ba tayo sa naghihintay sa pagparito ng Panginoong Hesus? Sa Diyos po ang papuri. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipinakita mo lahat, Panginoon, kung ano po, Panginoon, yung kalagayan namin at ipinakita mo kung ano po yung dapat naming magawa upang tumugon sa mga salita mong aming narinig, O Diyos. Patuloy po, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang patuloy na umabot sa amin at nakita namin, O Diyos, kung paano mo ipagtanggol ang mga mananampalataya. Kaya tulungan mo po kami, bagamat nakakaranas po kami ng mga tiisin sa buhay, pero alam namin na sa salita mo na aming napakinggan, yung pangako mo, Panginoon, na hindi mo kami iiwan ni pababayaan, aming pinanghahawakan, Panginoon. Maraming pong salamat. Muli, O Diyos, ito po ang samo namit dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.